Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, ninaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay October 13. Aba, malapit na. October 30 na. Malapit na ang inihintay. Anong inihintay mo? Pasko. At laban-laban lang. Ang dami-dami tayong mga araw-araw na mga balitang ambibigat. Di ba? Katulad ng lindol. Katulad ng trangkaso. Tulad ng korupsyon. Ano pa? Parang kompleto recados na ang ating araw-araw na ano? Talaga. Ayan, dadako na tayo sa mga ulo ng ating mga balita dahil sa impluensya like illness. F2F classes sa Metro Manila suspendido sa Oktubre 13 hanggang 14. Hanggang bukas, face-to-face classes. Barko ng Bipar, binumba ng tubig ng China. Balita pa ba ito? Parang ang balitang ito ay palaging talo ang Pilipinas dahil palaging talo. Binabangga, binubugahan ng tubig at iba pa, ang Pilipinas ay nanatiling kalmado. Pillbox, fault line sa NCR, lilika ng magnitude 7.1 na lindol. Ito po ay balita lang labing isang sasakyan, 3 bahay inararo ng truck, 4 tudas. Nako, kawawa no. Pag-utol ng isa ay sa hinit-hit na tuklaw. Etong tuklaw na ito di pa tayo nakakakita nito ng personal Matindi ang tuklaw na to, nangingisay ang bawat gumagamit, pero tinitikman pa rin. Sara kay Boying, kung ako presidente, di ko siya itatalagang ombudsman. Siyempre, ikaw ang presidente. Siyempre, kaaway mo si Remulla. Kasama yan doon sa nagpabit-bit sa dahig. Siyempre, hindi mo talaga yan kukunin. 214.4 million floating cocaine nalambat sa West Philippine Sea. Matindi, cocaine na sabat sa West Philippine Sea. At kanina sa City Hall ground ng lungsod ng Paranaque ay mayroong flag raising ceremony. At ang butihing Congressman Eric Olivares, Vice Mayor Benjo Bernabe, at yung pong mga department heads ng lungsod ay umatin ng flag raising ceremony. At ang ating butihing Mayor Edwin Olivares ay sa Don Bosco naman nagkaroon ng tinatawag na barangay flag raising ceremony. At tayo po ay nagpapasalamat kay Rico Arreglo dahil ang sabi niya, Remulla, tanga yan. Alalahanin mo, Rico, graduate yan ng UP.
si Remulla, dating gobernador, dating congressman, dating DOJ secretary, kaya siya ay nararapat na maging ombudsman. Katulad ni Justin Trinidad, shout out po Kuya Gaspar. Ayan, yun ang gusto ko kay Idol Justin Trinidad. Ilang araw kong hindi yan nakikita, ilang araw kong hindi ko nararamdaman. Ito pong si Justin Trinidad, pero ubod yan ng sipag. At bago po tayo magpatuloy, ay atin pong pakikinggan muna ang ulat ng butihing Congressman Eric Olivares ng 1st District of the City of Parañaque. Mr. Chairman, ikasa mo na. Kapwa kawani, sa ating mga representante ng national agencies, at siyempre sa ating host for today's flag raising ceremony, si Engineer Manny San Jose at ang kanyang masisipag na kawani sa building admin. Palakpakan po natin sila. Una-una, nagpapasalamat po kay Engineer Manny sa po ng kanyang 47 employees ng building admin dahil po sa magandang kanilang mga accomplishments, projects at program dito po sa ating City Hall. Sila po, ang responsibility po ng kanilang departamento ay to make sure na maayos ang operation dito po sa ating City Hall. Patungkol po sa plumbing, patungkol po sa electrical, patungkol po sa carpentry. Kung may mga problema po tayo, sila po ang una pong tatawagin para maayos po ang operation, tulad po ng air condition at iba pa. Sila po ang in charge po dyan. So kaya naman po nakita po natin ang City Hall, malaki na po ang in-improve. Nakita po natin ang ating quadrangle, ang bagong renovation po natin ito, green, mas marami pong mga puno. Halos lahat na po ng mga opisina na renovate na po natin. Ang plenary hall, nakita po natin ang Sangguniang Panglunsod, malaki po ang pinag-improve ng ating Sangguniang Panglunsod, yung mga conference rooms, ang ating event center, hindi na po gumagastos ang ating city, pagpupunta po sa mga lakbay-aral, dahil nandito po, nakakatipid po ang ating city, talo pa ang 5-star hotel ng conference room ng ating event center, dyan po sa top ng Judiciary Building, at halos lahat po ng opisina na renovate na po. Sa tulong din po yan ng Engineering Department na si Engineer Miriam Parungaw. Panapan po natin sila at si Engineer Manny San Jose. So muli, maraming salamat, Building Admin Office. Panapan po natin sila. Sa Kongreso ay mamaya po ang pagpasa po ng national budget sa Kongreso. 6.7 trillion pesos po ang i-approve po namin mamayang alauna. So kailangan nandun po kami dahil nominal voting para po sa 317 na congressmen, congresswomen ang boboto para po sa approval ng national budget. 20% ng 317 ay mula sa party list members. At siyempre ang ating bagong, at ang pinakamalaking budget sa national budget, siyempre ang ating edukasyon. Budget para sa Department of Education, sa Commission on Higher Education, sa TESDA, sa Technical Education Skills Development Authority, at sa ating mga state colleges and universities. At siyempre ang ating bagong deputy, ang ating Speaker of the House ngayon ay si Congressman mula sa 6th District ng Isabela, si Congressman Bonji D. So siya po ang ating bagong House Speaker sa ating lower house. At pag umasa po ito, mamaya, ito po ay dadalhin sa Senado para po sa committee hearing at sa plenary para ito po ay mapasa at magkakaroon po ng BICAM bago matapos po ang December 11 ay dapat mapasa po sa BICAM ng lower at upper house, ma-ratify para po dadalhin sa Malacanang para po maging Republika at yan po ang budget ng iba't ibang departamento ng buong Pilipinas para po for 2026. 6.7 trillion pesos, 7% increase compared to this year. At dito naman po sa City Government of Parañaque, nabanggit po ni Vice Mayor,
yung pong CDC na deliberation dyan po sa Baguio ginawa. Ang mga departamento, isinabit po, in-approve ang mga budget sa mga departamento, sa Sangguniang Panglunsod. 10% increase po ang budget natin for 2026. Ang budget po ngayon ay 13.6 billion. By next year, ito po ay magiging 15 billion pesos. According din po yan sa ating budget head na si Kuya Ronnie Dipano. 15 billion sa bali 2.5 para po sa ating 12.5 para sa general fund at 1.5 para special education fund. So, meron 10% increase for both. So, a total of 15 billion pesos. So, ito po ay masisimulan na ang kanilang committee hearing ngayong Oktubre. At bago matapos po ang December, ay ito po dapat ay may pasa para for 2026 budget na 15 billion pesos. Ito po ay sa pamuna po ng ating Mayor Kuya Edwin Olivares. So, busy ang Sangguniang Panglunsod dahil po labit na po ang committee hearing. Pag pumasa po ito sa bawat departamento, dadalhin po sa plenary for budget deliberation at ipapasa bago matapos po ang December. Sa pamuna po ng ating presiding officer na si Vice Mayor Benjo Bernabe. Palapan po natin sila at ang 16 na sangguniang ang mga konsyahal ng ating bayan. Palapan po natin sila. Tayo lang po ay magre-report sa mga nagdaang linggo dahil hindi po ako nakaten dahil budget hearing. Ang pumasa po sa committee level ng ating mga House bills ay ang mga sumusunod. Ang una, sa Committee on Basic and Culture, patungkol po sa an act establishing the private basic education voucher program at providing for the creation of Bureau of Private Education and appropriating funds therefore. So, ibig sabihin, sa committee level na ipasa na po ito, so dadalhin po ito sa budget, sa plenary hall for deliberation. So, most probably ito po ipapasa na dahil ang pinaka-nitty-gritty ay yung po sa committee level. Ito po patungkol po sa pagbibigay ng voucher sa mga estudyante sa mga private school. So, hindi lang po ang public school, pati ang private school din po ay bibigyan ng pansin. At pag-create po ng private education department o bureau sa DepEd para naman po mabigyan ng pansin din po ang mga private schools sa buong Pilipinas. Pangalawa, isa pong House Bill na ating naipasa patungkol po sa Committee on Senior Citizen. Ayun pong napasa na po ito sa committee level ng senior citizen, an act exempting senior citizen from the payment of parking fees in all commercial establishments and government buildings that charge parking fees. So dito sa Parañaque, meron na po tayong city ordinance. Pero sa ibang cities at municipalities, wala po ito. So kung kayo po ay nag-park sa ibang city, magbabayad po kayo ng parking fees. So itong pong batas na ito, pag maging House Bill, kung ito po ay maging batas, sa lahat po ng municipality, cities o business establishment, kayo po ay magpapark na senior citizen at PWDs. So ating mga senior citizen at PWDs ay binibigyan po ng pagkakataon magtrabaho ng ilang araw at kumita dahil malakas naman po sila at pwede po akong magtrabaho. Pangalawa, nagkaroon po ng blessing sa bagong 4-story building dyan po sa Santo Niño Senior High School. Kaya ang mga bata ay mayroon na po silang sariling building. Dati nakikihiram lang sila sa Santo Niño Elementary School. Ngayon, yung hiniraman nila ay gagamitin na po ng Santo Niño Elementary School at meron pong separate building na ang Santo Niño Senior High School. State-of-the-art na facilities, napakaganda. Nandun po ang ating Mayor Kuya Edwin, Vice Mayor Benjo, at ang ating 8 konsal at yung abang lingkod. At nag-blessing po ito. So malaking bagay po ito sa taga-barangay Santo Niño at Karatig Barangay. So palapan po natin ang Santo Niño Senior High School.
Pumunta po ang mga principal sa akin ng Tambo High School na principal, ang PNHS High School at ang Donggalo High School. Ang gusto nila, mag-propose po ako ng House Bills para maging separate na po ang junior at senior high school ng PNHS Main, ng Tambo National High School at ng Donggalo National High School. At nandun po si Ate Dani Villar. Kayo po ay gagawin po natin sa tulong po ng ating legal officers yung mga requirements na bino-workout na po ng mga principal ang mga dokumento, kasi pag hindi kompleto ang dokumento, walang mangyayari sa House Bill po natin. So yan po ang responsibilidad ng ating mga principal para po pag kompleto, may first reading po ang ating tatlong House Bills. At ito po yung i-refer sa Committee on Basic Education and Culture. Ganun din po ang proseso. Pag ito po ay magiging Republic Act bago matapos ang ating 20th Congress, malaking bagay po ito dahil madadagdagan po ang budget ng senior high school. May separate principal na po ang senior high school compared to sa junior high school. Katulad ng PNHS Main, 16,000 ang estudyante doon. At isa lang po ang principal. Hindi kaya ng isang principal para po ma-supervise ang 16,000 estudyante both ng junior at senior high school. So yan po ang panukalang ating tututukan bago matapos ang 20th Congress as recommended ng ating principals at ng ating Deputy Division Superintendent, Dr. Loretta Toricampo. So palapahan din po natin siya. Nagkaroon muli ng blessing dyan po sa La Huerta ang ating two-story building multipurpose hall para sa ating mga residente sa Barangay La Huerta at sa Bulungan. Malaking bagay po ito dahil mayroon po silang place for meetings sa mga homeowners association at activities. Sa tulong din po yan ng ating Kuya, Mayor Edwin Olivares. Palapan po natin siya. Tayo po isa sa members ng BOT, Board of Trustees, ng Parañaque City College. Ang chairman po ang ating Mayor, Mayor Kuya Edwin Olivares. At nagkaroon po tayo ng regular monthly meeting, tayo po umattend. At lahat ng programs po natin ay recognized na po ng Commission on Higher Education. At meron pong bagong program, bagong bachelor's degree ang i-offer for next school year of 2026. Yung po yung Bachelor in Special Needs Education. Yung para maging SPED teacher at sila po magiging guro para sa ating mga SPEDs o gusto nila magtrabaho sa ating mga Therapy Center for Children with Special Needs na may kapansanan, mental at physical. At ito po ay may board exam sa licensure examination for teachers. So ito po ay in demand, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa, ang mga SPED teachers. So ito po ay i-offer by next school year, 2026. Sila na-meet na po ang mga requirements sa Commission on Higher Education, NCR, at tayo po ay bibisitahin ng AQUA, ang Regional Quality Assurance Team Member ng Teacher Education. At hopefully, mapasa po ito, mabigyan ng permit, at mga offer po for next year, 2026, 2027. At ang ating TESTA, 5-story building, malapit na po ito matapos doon po sa vicinity ng PCC at binanggit po ang mga kursong i-offer para doon para maging NC2 certified po ang mga out-of-school youth na gusto graduate sa ating TESTA Center. Ito po hindi under ng Palermo anymore. Ito po magiging under ng Parañaque City College. So ito pong ating TESTA ay hindi po under ng Palermo. Ito po ay magiging under the supervision ng Parañaque City College. Ang Palermo, doon pa rin sa ating malapit sa Olivares Compound, dyan po sa
Barangay San Isidro. Siyempre, pag-iigihin din po natin ang Palermo para po maging mas maganda ang ating livelihood program sa panguna po ni Ate Marlet Yamsuan. So, palapahan po natin siya. Nagkaroon po ng tulong-dunong payout distribution sa hundreds of students kamakailan dyan po sa 9th floor. Kaya masyadong busy-busy ang 9th floor dahil nadagdagan na rin po ang aircon. Kinausap po yung contractor, nadagdagan yung aircon. So, sa tulong po ng ating Kuya Edwin, hindi na po kayo maiinitan dahil mas dadali nyo na po ang jacket ninyo dahil sobrang ginaw na po dyan po sa 9th floor dahil nadagdagan po ng stand-alone electric fans dyan po doon. At doon po ginawa ang tulong-dunong chef payout. 2 batches po yun, 7,500 pesos ang ibinigay sa mga estudyante para po sa mga matatalinong estudyante na nag-aaral sa iba't ibang eskwelahan dito po sa Metro Manila na bonafide resident ng Parañaque. Palapahan din po natin yan. Tayo po ay umattend ng blood donation dyan po sa OSPAR 1 at marami po nabigyan ng nagdugo, na nag-donate ng dugo. Inikot din po natin. Tuloy-tuloy po ang renovation sa Ospital ng Parañaque 1 at tinignan din po natin ang Women and Children Hospital. Patapos na po ang ating Women and Children Hospital. Hopefully by first quarter of next year, ito po ay magagamit na at siyempre magkakaroon po ng pondo sa panguna po ng ating kuya at Kuya Ronnie. Babudgetan na po yan para sa staffing pattern, sa mga supplies, equipment, mga kagamitan at mayroon na pong AIP for 2026 para sa ating pagpopondo ng mga kagamitan, supplies, materials, bed, hospital equipment, staff para po sa Women and Children Hospital. Tayo lang po ay pangalawa sa buong Pilipinas na magkakaroon ng Public Women and Children Hospital. Ang una ang Taguig, tayo po ay pangalawa. Dahil sabi po ng mga doktor, 70% ng ating mga pasyente sa OSPAR 1 at OSPAR 2 ay mga babae. Mga babaeng mga buntis. Dahil masisipag po ang inyong mga asawa, gumawa ng mga bata. Kaya marami pong buntis sa lungsod ng Parañaque. Kaya kailangan po natin ng ospital para sa mga babae, sa mga buntis, at sa kanilang mga anak. Doon po ilalagay ang ating maternal ward, pediatric ward, NICU, Neonatal Intensive Care Unit, at mga OR, DR, extension din po yan para po sa ating mga pregnant women sa lungsod ng Parañaque. Kaya kailangan tayo Ayan, so yung pong video na yan, kuha natin sa flag raising ceremony. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Barko ng BIPAR, binangga, binumba ng tubig ng China. Parang nakakano ng balita, no? Sinadya umano ng banggain at binumba ng tubig ng barko ng China ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIPAR, bisil sa Pag-asa Island kahapon ng umaga. Sa social media post ni Philippine Coast Guard PCG spokesperson to the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sinabi nitong bago naganap ang insidente ay 3 barko ng BIPAR na kinabibilangan ng BRP Dato Pagbuaya ang ligtas nakaangkla sa territorial water ng Pag-asa Island upang magkaloob ng proteksyon na sa mga mangingisdang Pinoy doon bilang bahagi ng kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda or KBBM. Maya-maya niya ay naharap ng mga ito sa dangerous at provocative maneuvers mula sa mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Dakong alas 8:15 ng umaga nang lumapit pa ang Chinese Maritime Forces at inactivate ang water cannons na malinaw na banta sa mga barko ng BIPAR.
Around 8:15 a.m., the Chinese Maritime Forces approached dangerously close, activating their water cannon as a clear threat against the Bipar vessel, anang post na may kasama pang mga larawan ng video ng insidente. So, ito ay yung usapin sa West Philippine Sea. Alam natin na ito ay matagal na, no? Paulit-ulit na tayo ay nadidihado. Kailan naman kaya tayo maging liyamado sa usapin ng kasarinlan dyan po sa West Philippine Sea? Dahil pabigat ng pabigat ang labanan, ano? Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Pellbox fault line sa NCR lilika ng magnitude 7.1 lindol. Lilika na umano ng magnitude 7.1 lindol ang fault line sa Metro Manila sakaling gumalaw ang 100 km long fault system. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PhilVox, ang naturang fault system ay dumadaan sa iba't ibang lungsod at probinsya na kinabibilangan ng Bulacan, Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa, Rizal, Cavite at Laguna ay maaaring magdulot ng magnitude 7.1 na lindol. Sa tansya ng PhilVox, mahigit 30,000 individual ang maaaring mataya, tigit 100 maaaring masugatan. Bilang paghanda para sa paglikas ng mga residente at rescue operation, binati ng Metro Manila Development Authority ng MMA ang 4 na quadrant, ang North kinabibilangan ng Caloocan, Valenzuela, Quezon City, San Juan, Mandaluyong, SI Pasig, Marikina West na ang Manila, Malabon, Nabutas at ang Las Piñas, Makati, Muntinlupa, Parañaque, Pateros, Taguig at Pasay sa South. Nagtalaga rin ang MMD ng mga operation center at staging areas na magsisilbi ng evacuation camp para sa mga apektadong residente na nabibilangan ng Veteran Memorial Golf Course, University of the Philippines, Yope Diliman, LRT2, Santolan, Depot, Marikina, Boys Town, Red Cross, Marikina, Ultra Pasig, Intramuros Golf Course at Villamora Air Base sa Golf Course. Binanggit din ng MMD ng mga atletang athletic fields, sport arena sa Memorial Park, yumna ng mga simbahan at team na tinalaga ng LGUs ay gamitin bilang evacuation center sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya at lungsod. Ang paunahing dialuyan ng tubig ng Metro Manila, ang Ilog Pasig ay nagsilbing ring alternatibong rota para sa mga rescue at relief personnel sa kanilang masira ang mga tulay sa kalakhang lungsod ng dulot ng lindol. Ito po ay balita na pinaghahanda ang taong bayan. Hindi masama maging handa dahil alam nyo naman, sa lugar ng Mindanao, sa lugar ng Visayas Region, at ilan ditong lugar sa Luzon, ay nakakaramdam na po ng pagyanig. Kaya doon po sa ating mga kababayan, kung ano ang hinahanda ng ating gobyerno sa usapin ng sinasabing the big one, ay tayo ay maging handa kung sakasakali. At batid natin na bawat isa naman, bawat Pilipino ay hindi po natin hinahangad na magkaroon ng ganong trahedya. Kaya mga kababayan, kapwa ko Pilipino, tayo po ay maghanda kung sakaling sa hindi inaasahan dumating ang nabanggit na kalamidad.
Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ayuda sa mahihirap na balo, itinutulak sa kamara. Mahihirap na balo. Sinusulong ni House Deputy Majority Leader at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael P. Vargas. Aba, ito si Vargas, kasama ba ito? Na magbigay ng ayuda ang mahirap na balo o namatayan ng asawa. Ayon kay Vargas, habang ipinagdiriwang sa bansang National Senior Citizens Week, ay nihay niya ang House Bill HB 5395 na pinamagatang Widow Persons Assistance Act bilang bahagi ng pagmamalasakit ng mga balo. Nilalayo ng panukala na mapagkaluba ng pansamantalang pinansyal na tulong sa psychosocial counseling, pangkabuhayang suporta at prioridad na akses sa social services para sa mahirap na balong mga Pilipino na karamihan ay mga senior citizens na hirap pumahon sa buhay matapos mamatayan ng asawa. Sa record ng Philippine Statistics Authority or PSA, umabot sa 4.5% ng kabuang population ay mga balo, kung saan umabot sa 76% dito ay mga kababayan mula at mahirap na sektor. Ang HB 5395 ay sumasaklaw sa layo ng mabalo anumang gulang inaasang magbibigay ng benepisyo. Ito lalo na sa mga kakatanda, limitado na ang kapasidad na makahanap ng trabaho at mapagkakakitaan. Usaping balo. Paano naman yung mga hindi pa nababalo pero matagal nang parang balo? Paano naman yung mga matatagal nang walang kasama sa buhay at hindi nag-isip na magkaroon ng kasama? Kasama ba yan dito? Kaya doon po sa ating mga kaibigan na yung iba lumalampas na ng kalendar pero wala pa rin, mag-abil na kayo para kung sakaling kayo ay hindi naasahan mauna ang inyong asawa, kayo po ay makakatanggap na ng benepisyo dito sa batas na ipinanukala ni Congressman Vargas diyan po sa Lungsod, Quezon. At yung pong si Vargas, hindi ba ito kasama? Hindi ba ito kasama sa Tumiba? Hindi ba ito kasama doon kay Saldico? Sana hindi ka kasama dahil maganda naman yung batas na magkakaroon ng benepisyo. Ito pong mga balo at magiging balo pa sa mga susunod na araw. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Kung siya ang presidente, Sara, hindi tatalaga si Remulla bilang ombudsman. Hindi umano itatalaga ni Vice President Sara Duterte bilang bagong ombudsman si dating Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla kung siya ang Pangulo ng Pilipinas. Kung ako presidente, hindi siya ngayon ko na ombudsman. Ayon kay BP Sara sa isang panayam sa Mati City, Davao Oriental nitong Sabado, Oktubre 11. Kaugnay nito, sinabi ni BP Sara na handa siyang ipa-review kay Remulla ang kanyang statement of Assets and Liabilities and Network or SALN. Huwag na niyang silipin, Diyos ko, huwag na niyang silipin. Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ang maayos kung ano man ang gusto niyang gawin. Reaksyon ni Sara sa pahayag ni Remulla na re-repasoy ng mga salin ng mga opisyal ng pamahalaan, kabilang narito ang Vice Presidente. Kabilang dito ang Vice Presidente. At alam nyo naman na itong si Boying Remulla ay talagang kung tutusin, boundary na ito kay Sara. Dahil siyempre may nakakasaka sa kanyang investigasyon. Yung tungkol sa impeachment ni Sara ay hindi naging nag-prosper.
ang mabigat dito, si Remulla ay siya na po ang ombudsman ngayon. Kaya ngayon October, November, December, sana maging magandang Pasko ng mga ito. Pero pagdating ng December ay January ay wala po lang. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap lang alas 9:04 ng gabi. Dito lamang po yan sa Impilang Paranaque Net Radio Worldwide. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Pulong, iapila paglaya ni Digong. Iapila ni Davao City Representative Pablo Pulong Duterte ang desisyon ng International Criminal Court or ICC na nagbabasura sa kahilingan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang kalayaan sa kanyang detensyon sa The Hague, the Netherlands. At batid po natin, ito pong si Pangulong Duterte ay nasa 80 na po ang kanyang edad. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Sinabi ni Duterte na dismayado siya sa naging desisyon ng ICC at gineet ang kawalan ng bostisya dahil bahagi umano ito ng political cheater laban sa mga Duterte na sa kanilang ama. Ayon kay Pulong pangalay na anak ni Digong, simula umano nang nawala na sa kapangyarihan, ang kanyang ama ay naging tampulan na ito ng persecution sa politika. At sinabi rin ni he is definitely not a polite phrase. He is much loved in his own country and would have wanted nothing more but to stay there for long his creator permits him under the Pulong Duterte. At ang mabigat dito, sa totoo lang, si Pangulong Duterte ilan taon na yan? 80. Sa tagal ng kanyang panunungkulang bilang mayor ng Davao. 6 na taon bilang presidente na maraming nauutusan. Maraming nasa paligid. May mga doktor, may nurse. Sa kanyang sitwasyon ngayon, malayo sa pamilya, malayo sa mga kaibigan, masaklap ang naging kasaysayan ng ating dating presidente na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ayaw na natin isa-isahin kung ano ang mga dahilan kung bakit ang ating dating presidente ay nabitbit dyan po sa The Hague. Sabi nga, kung lahat ng bagay na inyong ginawa sa lupa ay may kabaryaran yan, hindi lang sa lupa kundi sa pangalawang buhay. Kapag tayo ay kinuha na ng Panginoon, ay hindi tayo magiging ligtas sa ating nagawa dito sa lupa. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo at bago po tayo magpatuloy, regards po natin yung mga nasa online na ito pong si Miss Lee Alura Jana. And of course, ito pong ating kaibigan na si Mr. Ramilobra, the sound system, aba, sila po yung magagaling at masisipag na lingkod bayan ng lungsod ng Paranaque sa usapin ng sit-up. Regards ko po kayo, kasama na po dyan sila, siyempre sila Paring Noli, sila Perday, sila GR at iba pang masisipag na kawani ng lungsod ng Paranaque. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, ballot printing sa 2000 Barangay and Sangguniang Kabataan eleksyon, arangkada na ngayon. Sabi ng COMELEC, arangkada na.
Nakatakda ng umarangkada ngayong Lunes, Oktubre 13, ang pag-imprenta ng mga baluta na gagamitin para sa idaraos na barangay election sa Sangguniang Kabataan election sa Nobyembre 2, 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang pag-imprenta na mahigit sa 70 milyong baluta ay sisimula na dakang alauna ng hapon sa National Printing Office or NPO sa Quezon City. Sa naturang bilang, umabot sa 69 milyon ang balutang ilalan para sa barangay eleksyon habang 23 milyon naman para sa SK polls. Kasama rin sa imprenta ang mga official ballots at accountable forms na gagamitin sa BSKA election. It is the first time in the history of the COMELEC and NPO National Printing Office that we will print more than 90 million ballots. This is the first time we are printing this many ballots, ani Garcia. Ipiniliwanag ni Garcia na nagdesisyon nilang simula ng pag-imprenta ng mga baluta mahigit isang taon pabago ang araw ng halalan upang matyak na sapat ang kanilang paghahanda at makapaglaan sila ng pagkakataon na tugunan ng anumang maaring haraping isyo, technical o logistical. Posible rin na umabot sa kabuuan ng 95 milyon ang kakailangang baluta para sa halalan dahil na rin sa nakatakdang pagsisimula nito ng voter registration sa Oktubre 20 na may tatagal hanggang Mayo 18, 2026. Nakatakda sanang idaos ang barangay at sangguniang kabataan election sa Disyembre 1, taong kasalukuyan, ngunit pinagpaliban sa unang Lunes ng November 2026. Talaga naman pag siniswerte, no? Yung mga last termer na kagawad, kapitan, sila ay nakahirit pa ng additional 1 year para sila po ay makapagsilbi at makapaglingkod sa kanilang barangay. At pagdating ng 2026, arangkada na po ang eleksyon para sa BSKA. At batid po natin na ito ay magkakaroon na lamang na magkakaroon na ng 4 na taon. But unfortunately, the extension of barangay election after the 2026 election is prohibited na. So hindi na po kayo pwedeng pa-extend ng posisyon, ano? Hanggang 4 na taon na lang kayo. Whether we like it or not, 4 na taon na lang kayo. Ngayon, 2 termino na lang yan, ha. Hindi na 3. In short, kapag ikaw ay manalo, hanggang 8 taon ka manunungkulan kung manalo ka sa iyong re-election. So, totoo lang, ano, halos noong 2014, noong 2015, 2016, tayo po ay nagpo-programa na sa bandang Laguna. Online din, online. At ipinaglalaban natin na hanggat maaari yung termino nung mga local executive, katulad ng barangay, katulad ng mayor at mga gobernador, maging congressman, ay gawin na rin na 5 taon, pero 2 termino na lang. Ngayon, kapag sinama nyo po yan, ay aabot po ng 10 taon. Di ba? On record po yan, on record. Pakipatay nyo na muna yung kasi lumalabo. Pakipatay nyo na muna yung mga internet nyo, yung wifi. Umaabot po yan ng 10 taon. Ngayon, yung mga yung pong sa barangay, kahit papano, makakatipid tayo ng isang eleksyon. Ngayon, alam nyo ba kung magkano ang ginagasto sa eleksyon?
aabot ng 25 hanggang 30 bilyon. Isang eleksyon lang yan. Mantakin nyo po yan kung gaano kalaki ang ginagastos ng gobyerno tuwing eleksyon. Di ba? Itong kasama natin na si John Carlos Graho. Regards ko po kayo. Mga kasama po natin yan sa Paranaque Net Radio. Regards ko po kayo. Kaya po nabanggit natin ito, tuwing 3 taon may eleksyon, di ba? Yun sa mayor, sa gobernador, sa congressman. Pagkatapos ng tayo ay makahalal ng 3 taon, pagkatapos ng eleksyon tayo ay nakahalal, wala pong ibang iniisip yung pong mga nananalo. Kapag sila po ay nakaupo, ay nag-iisip kung paano ulit mananalo sa susunod na eleksyon sa kanilang tinatawag na re-eleksyon. Kaya nangyayari, hindi lahat inuulit natin. Kaya nangyayari, gumastos si mayor, gumastos si congressman, gumastos si gobernador ng milyon. Ang tanong, saan po yun babawiin? Di ba? Kasi manunungkulan lang naman sila ng 3 taon. Kapag ikaw ay gumastos ng 50 milyon o 100 milyon sa iyong kandidase, siguradong magkakaroon na po yan ng korupsyon. Dahil magkano lang naman po ang sasahurin ng gobernador, magkano lang naman ang sasahurin ng congressman, magkano lang naman ang sasahurin ng mayor, pagkatapos ang mga botante kapag walang bigay, walang boto. Kaya iyan na nangyayari. Election pa lang, may corruption ang nagaganap. Kaya doon po sa Comelec, on record, makikita nyo po yan, nagpo-programa ko lagi, 2014, 2025 na ngayon. Tayo po ay nananawagan na dapat ang mga local executive, hanggat maaari, gawin nyo na pong 5 taon yan para yung mga politiko, para yung mga pagdating na sila ay nanalo, mabawasan po yung pamumulitika. Dahil marami po mga local executive, Luzon, Visayas at Mindanao, na hindi na po talaga nila na ipatutupad ang dapat ipatupad ng ordinansa, resolution o mga Republic Act or ano pa man yan. Dahil sila ay natatakot na baka sa sunod na eleksyon ay hindi na po sila ibuboto ng mga residenteng pasaway, lalong-lalo na po yung mga naninirahan doon po sa tinatawag na informal settlers sa ilalim ng ilog, sa gilid ng sapa o ano pa man mga informal settlers na nahihirapan palisin ng lokal dahil kapag sila po ay pinalayas, malamang wala na po silang makukuha ang boto sa susunod na eleksyon. Kaya po sana nananawagan tayo sa Comelec na kung hanggat maaari, dahil nasa saligang batas naman yan, baka pwede naman na yung konstitusyon, pakialaman nyo na para hanggat maaari, 1987 konstitusyon naman yan, ilan taon na ngayon, 2025, 13 plus 25, equivalent to 38 years ng konstitusyon na yan. Ang pagkakalam ko, noong 1987 ay wala pang cellphone. Bihira pa nga yata noon may aircon. Di ba? Wala pang social media noong 2000 ng 1987 bago ginawa ang konstitusyon. Di ba? Wala pang social media ng mga panahon na yon. Maging yung cellphone, naalala ko, wala. Maging aircon nga, bihira pa yata noong 1987. Di ba? Kaya hanggat maaari, di ba? Katulad ng iba dyan. Di ba?
nasa matinong tirahan. Nasunog lang ang kanilang lugar. Nasunog lang po ang kanilang lugar. Napangakuan, nasabi aayusin. Oh, di ba? Katulad po ng napangakuan, sabi ayusin. Ang problema, sila po yung nasa lupa nung nasunog, nang inayos, ang ginawing priority, yung mga nasa gitna ng tubig na katira. Oh, di ba? Nasa gitna ng tubig na katira, iyon na inilagay doon sa bakanting lote at sila ang tinulungan. Samantalang yung may lehitimong pwesto doon sa lugar, samantalang yung may tunay na jurisdiction para doon sa lupa, ay hindi na po sila nabigyan ng magandang pwesto at sila po ay nasunog na nga, nasunog uli doon sa kanilang tinitirahan dahil hindi na binigay sa kanila nung inotil daw na kapitan. Uy, nawala. Wala na ba tayo? Isaglit lang po na ako na gano'n. So, yun po ang problema. Dahil, siyempre, namumuliti ka, baka hindi na siya makakuha ng boto, kaya yun nangyari, nagkandawindang-windang. O, kaya yung pong mga nasa lokal, baka kung pwede naman, pag malayo pang eleksyon, iwasan nyo na muna ang political strategy para may patupad yung pong mga programa sa barangay, para may patupad ang mga programa sa lokal, para naman magkaroon ng pagbabago ang takbo ng ating mga kababayan doon po sa bawat komunidad. O, di ba? Ang sabi ni Tony Bacondo, dapat kasi pag natutulog na nananalo, bawal na tumakbo sa next election, bawal na. O, kaya lang man ay hindi yata ganun eh. Kapag isang parang presidente, kapag isahan lang, ang problema kapag isahan lang yan, di walang ibang gagawin yan, kundi baka mangurap ng mangurap yan. Kasi baka sabihin niya, wala na akong inaabangan na re-election. Kaya lang ang sabi nila, ang isang nanunungkulan, kapag kurap, ay mananatiling kurap yan. Kapag matino, mananatiling matino po yan kahit nagkandalugi-lugi na sa kanyang panunungkulan. Kahit ang kanyang sweldo ay ibigay na doon sa kanilang mga kapitbahay para makatulong talaga. Hindi katulad ng iba dyan na papasok sa barangay, papasok bilang kapitan, papasok bilang kagawa, dati walang-wala naman, after 2 years or 3 years, ay talaga naman nagbago ng kanyang pamumuhay. Dati-rati walang sasakyan, dati-rati walang bahay, dati-rati hindi naman nakaka-afford nung kanilang mga dapat i-afford, pero nang siya po ay maging lingkod bayan sa barangay, ay naging bibo na si kagawad o kaya si kapitan. Di ba, kapag ganyan ang labanan, alam nyo na kung bakit ang barangay ay walang nangyayari. Alam nyo na kung bakit ang barangay kahit basura hindi malagyan ng solusyon. At alam nyo na kung bakit ang peace in order ay walang kaayusan sa barangay. Dahil wala silang CCTV sa barangay. Ang pasaway talaga naman, Kaya po doon sa DIL yan, tinatawagan po natin ang Department of Interior and Local Government na sana yung mga kapitan na hindi po nagiging active o yung mga kapitan na hindi po naglalagay ng CCTV
Baka sakaling pwede nyo naman silipin ang mga yan. Bakit sa kanila ay walang CCTV? Dahil ba ito ay ayaw nilang makilala ang mga inutil sa kanilang lugar, lalong-lalo na po yung may kinalaman sa usapin ng ipinagbabawal na droga. Ang sabi po nitong ating followers, ang problema nga hindi maaalis yung informal settler kasi nga mga ginagamit pa ng mga politiko upang tao sa kitang tama naman. At may isang congressman hindi ko lang matanda ng pangalan, nagpanukala na magkaroon ng pambansang batas tungkol po doon sa tinatawag na in-city relocation. Ibig sabihin, in-city, kapag magkaroon ng relocation, dapat sa loob lang ng syudad, hindi yung tinatapon sa lugar sa kabundukan ng inuulit natin sa kabundukan ng Cavite, sa kabundukan ng Laguna, sa kabundukan ng Rizal. Doon po itinatapon yung mga kababayan natin na kawawang-kawawa. Palibasa, walang ilaw, walang tubig, walang hanap buhay, walang paaralan. Yung mga dinala po doon sa kabundukan, sila po ay muling bumabalik dito sa syudad para kahit papano ay sila ay makakain, makapag-aral ang kanilang mga anak sa pampublikong paaralan, at hanggat maaari, magkaroon po sila ng makain araw-araw. Dahil kung ikaw ba naman, isang mahirap, isa kang mahirap dito sa syudad. Dahil nga sa ikaw ay i-relocate, dahil nandoon ka sa Dalisdisan, nandoon ka sa Ilog Sapa, dadaling ka doon sa mas mahirap na lugar sa kabundukan. Pagdating mo doon, walang trabaho, walang ilaw, walang tubig, walang paaralan, wala kang hanap buhay pagdating doon. Anong mangyayari sa'yo? Iyon ang mabigat doon. Ngayon, may isang congressman na nagpakunukala. Ang sabi niya, kapag magkaroon ng relocation, dapat in-city. Kapag may mga bakanting lupa na pwedeng bilhin ng gobyerno, local man yan o nasyonal, bilhin na para yung mga i-relocate, huwag nang itapon doon sa kabundukan. Dahil wala po silang kakayanan na mamuhay sa kabundukan. Mamaya, kapag nadaanan niya ng mga informal din na nag-aastang mga militar, yung mga tinatawag na New People's Army o kaya mga radicals, kapag yan po ay nabitbit, panibagong problema ng ating gobyerno. Di ba? Kasi sila po ay magiging kalaban ng ating gobyerno. Di ba? Kaya mas maganda yung programa nung isang congressman, non-relocation ay hindi po lahat sa outside Metro Manila. Kung kaya lamang daw, hanggat maaari, dito na lang sa syudad. Kasi ako noon pa, matagal, years ago, na kapag atin ako ng isang forum sa lugar ng Payatas, Quezon City, at ang napag-usapan doon, dahil kasama yung yung NAPSI, National Poverty Commission or NAPSI. At napag-usapan doon tungkol sa mga informal settlers sa Metro Manila, na kung saan doon po sa lugar ng Quezon City, lalong-lalo na po dyan sa lugar ng yung NAIA dati, NAIA tawag yan, NIA. Ang mga nanirahan po dyan ay binitbit, tinapon sa kabundukan ng Rizal. At ang problema, may bubong ang bahay,
Pero wala namang tubig, wala naman ilaw. At higit sa lahat, walang hanap buhay. Ngayon, gusto bigyang solusyon ng ganong problema doon po sa forum na kung saan ang inyo pong lingkod ay bilang isang media practitioner, ako po ay nag-cover at nagbigay din po tayo mga katanungan tungkol sa isyo na kung saan ang pinag-uusapan tungkol nga po sa usapin ng tamang relocation dito sa Metro Manila. O, di ba? So, regards po natin itong si Miss MG Lopez. Okay, so regards ko po kayo kasama si Chef Freddy Lopez. Regards ko po kayo. Ngayon, napag-usapan, dahil ang palaging apektado ng tinatawag na relocation ay yung pong Maralitan Tagalunsod na kung saan kapag dinala mo yan sa mas mahirap na lugar, kung sila po ay nakakaisang bisis kumain dito sa Metro Manila sa isang araw, baka pagdating yan doon sa kabundukan, baka isang araw o dalawang araw, hindi pa nakakatikim ng kanin o kaya ulam. Dahil sa hirap ng buhay. O, di ba? Ito po ay matagal ko na po itong nabanggit. Ngayon, ang sabi ko nga po, dito po dati sa pamunuan ng National Anti-Poverty Commission or NAPSE, maging yung pong ito pong NHC, National Housing Authority, maging ito dati, hindi naman HLURB pa yan dati yung DSOD. Nasabi ko, bakit hindi na lang po natin baliktarin? Bakit hindi na lang po natin baliktarin na yung pong itapon sa kabundukan, itapon sa kabundukan ng Cavite, itapon sa kabundukan ng Laguna, itapon sa kabundukan ng Rizal o kaya Bulacan, bakit hindi na lang natin baliktarin na itapon natin doon yung mga multi-billionaire? Oh, di ba? Kasi ang multi-billionaire, kahit itapon mo yan sa kabundukan ng 2 taon o 3 taon na walang suporta ang gobyerno, maniwala ka sa akin, sigurado mabubuhay yan doon sa kabundukan. Oh, di ba? Baliktarin natin. Yung mga multi-billionaire ang ipatapon natin sa kabundukan, isama na natin yung mga congressman na nasangkot doon sa sa graft in corruption sa DPWH. Iuna na natin si Saldico. Kabagamat kababayan ko yan, unahin na natin, napatirihan natin yan sa kabundukan dahil sa dami ng kanyang pera, baka yung kabundukan na yan, baka yung mga nanirahan doon, baka magkaroon pa ng hanap buhay. Di ba? Kasi yung pera niya na bilyon-bilyon, pwede niyang yung mga bakantin lote doon, mamili siya ng lupa doon, at pataniman nila ng iba't ibang uri ng gulay o iba't ibang uri ng pananim, ay magkakaroon pa ng hanap buhay yung mga kasalukuyang nakatira doon mismo sa kabundukan. Di ba, Sister Nita Chavez? Di ba? Baliktarin natin yung mga multimillionaire dito sa Metro Manila na kung saan sila po ay nagsisiksikan dito para magtayo ng mga negosyo. Negosyong nakakapekto doon sa mga Maralitan Tagalunsod. Dahil kapag sila po ay gumawa ng proyekto, sasabihin kaunlaran ng Metro Manila, katulad ng mga expansion ng mga kalsada, yung mga expansion doon po sa Skyway, katulad ng LRT, MRT, kapag nagkakaroon ng extension, ang tinatamaan po niyan ay yung pong mga Maralitang Tagalunsod. Dahil yung pong engineering or DPWH, inaalam nila kung saan yung mga informal settlers at doon padadaanin ang proyekto ng National Agency. Sino sa inyo ang hindi maniniwala sa sinasabi ko? Ibibigay ko po sa inyo ang halimbawa, ito pong C5, yung pong ginawag-gawang Cavitex dito po sa lugar ng Parañaque. Kung makikita nyo po, yung Cavitex na yan, dumaan po yan doon po sa mga gilid-gilid na kung saan ang mga nakatira po doon ay mga informal settlers. Tinapon po nila sa lalawigan ng Cavite na kung saan pagdating doon ay wala naman hanap buhay.
malungkot ang katotohanan. Pero yung pong mga inutil na negosyante na nagpapasasa sa kanilang negosyo, kasama na po yung mga bilyar, ay talaga naman namiminsala ng gusto dito po sa Metro Manila. Kaya ang hamon ko sa gobyerno, kasama na po ang presidente, dapat kung kayo po ay magkakaroon ng relocation, instead na yung mahihirap ang i-relocate nyo doon sa mga mas mahirap na lugar, at mas maganda po ang hikayatin ninyo mag-relocate ng kanilang kayamanan, ng kanilang paninirahan dito sa Metro Manila, yung pong mga multimillionaires, yung pong mga multibillionaires na sa kasalukuyan ay ginagambala na po nitong batang Kiko Barsaga, kasama na po yung Forbes Park. Opo, sino na ba sa inyo nakakapasok sa Forbes Park? Oh, di ba ang inyo pong lingkod noong 1980 to 1980 to 1990, ang inyo pong lingkod ay labas-pasok sa Forbes. Di ba para tayong nakatira sa Forbes, ano? Kasi labas-pasok. Labas-pasok po ako sa Magallanes Village. Labas-pasok po ako sa Forbes Park. Labas-pasok ako sa Ecology Village, Magallanes Village. Labas-pasok po ako niyan noong 1988 to 1990. Alam niyo po ba kung bakit? Alam niyo ba kung bakit? Siguro hindi niyo alam ha. Ako ang inyo pong lingkod ay naging courier ng RCPI Makati. Oh, di ba? Akala nyo taga-village boy ako, no? Hindi po, ako ay naging courier bagong-bago dito sa Metro Manila. Bagito, ako po ay naging courier ng RCPI Makati. Kaya po ano yung lingkod? Passing through. Oh, wala pang motor noon na, hindi pa uso ang motor noon. Alam niyo ba kung anong ginagamit ko? Oh. Ngayon, yan po ako nakakita dati-rati na yung pong mga bungang kahoy, katulad po nung santol. Oo, santol ha. Yan po sa loob ng Magallanes Village, sa totoo lang, napakaraming may mga tanim na prutas dyan, mangga, kasama na po yung santol. Kapag namunga po ang santol, yan po sa loob ng Forbes Park, parang banig yan eh. Napakarami pong nalalaglag. Na kung saan, ito po ay nabubulok lamang. Oh, pero, samantalang kapag lumabas ka doon sa villages, pumunta ka sa palengke, yung pong santol ay mahal po yung kilo, mahal po yung tumpok. Pero pagdating po dyan sa village, wala pong halaga yung santol. Na kung saan, instead na sabihin natin na yung mga santol pitasin na lamang. Dali na lang doon po sa mga depressed areas. Oh, pero hindi po nila ginagawa yan. Dahil sila po ay nandun na sa tinatawag na comfort zone. Hindi na nila ramdam kung ano ang nararamdaman ng mga kapwa nila Pilipino na nasa laylayan ng lipunan. Pwede ba yon? Paulit-ulit tayo sa ating programa na baliktarin na. Gayahin natin ang kaisipan ni Kiko Barsaga na dapat yung pong mga multibillionaires na talagang naging corrupt sa ating gobyerno, mas magandang lahat ng kanilang ari-arian, lahat ng kanilang ninakaw ay ilaan doon sa mga nasa informal settlers para ibili ng mga tamang lupa dito rin sa city. At yung pong mayayaman, sila po ang i-relocate doon po sa mga mahirap na bayan. Halimbawa, sa bayan ng Quezon, bayan ng Bicol, at doon po sa lalawigan, sa mga probinsya, sila po ang dalhin sa kabundukan para yung yaman nila ay magamit doon po sa kabundukan para yung mga taong nakatira doon ay magkaroon din po ng hanap buhay. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:38 ng gabi. Mr. Chairman, Patalastas Place, Net Radio.
Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya, basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo. At doon po sa ating mga kaibigan, inuulit natin, baliktarin na natin ang sitwasyon. Yung mga mayayaman, sila po ang itaboy na natin sa kabundukan. So, sa totoo lang ganito, sa usaping Kongreso at sa usapin sa Senado. At sa Senado, wala naman diyang bagitong mga mga bagitong senador. Dahil yan, mga veterano yan eh. Siyempre, katulad, sabi nga nila, si Robin at saka si Lito Lapid, medyo nadala lang sila ng kasikatan. Pero the rest, Tito Soto, Panfilo Lacson, Chess Escudero, Bato de la Rosa, Bongo, Cayetano, dalawang Cayetano, Villar, dalawang Villar, Estrada, dalawa rin. Etong si Macoleta, nakadagdag, Lito Lapid, at iba pa. Talagang sabihin natin na ang kanilang galawan ay basang-basa na natin, na ang kanilang diskarte, politically move ang kanilang ginagawa. Hanggat maaari, yung traditional way sa pag-imbestiga, sa pag-iisip, ay pasok sila doon sa usapin ng parte-partihan. Ibig sabihin ng parte-partihan, may kani-kanila silang partido sa politika, may kanya-kanya silang prenoproteksyonan, may investigasyon yan o wala, may budget yan o wala, automatic, sila po ay bahagi ng tinatawag na political strategy ng mga political party. O, di ba?
bababa lang po tayo ng kaunti tungkol dito sa isang batang Barsaga. Etong si Francisco Kiko Barsaga, na batid po natin na siya ay naging konsyal ng Dasmariñas City of Cavite. At siyempre galing siya doon sa angkan ng politiko na sa usaping serbisyong Barsaga diyan po sa Dasmariñas City, Cavite, ay talagang hindi po matatawaran. Whether we like it or not, si Barsaga ay dugong politisyan. Sa loob ng kanyang halos 3 buwan pananatili sa Kongreso, July, August, September, at ngayon po ay pumasok na ang October, ay talagang mainit na pinag-uusapan ang pangalang Meow Kiko Barsaga. At ang kanyang pamamaraan ay malayo doon sa mga binanggit ko na mga politikong nagdidepende sa partido. Di ba? Itong si Joy Formaliho. Kayaw, regards ko po kayo. Ibang-iba ang pamamaraan nitong si Batang Barsaga, na kung tutusin, siya po ay bagitong-bagito sa Kongreso at hindi alam tuloy ng mahigit 285 congressman kung si Kiko nga ba ay nasa tamang pag-iisip, nasa tamang diskarte, o kaya bilang bilang may tamang congressman. Di ba? Bakit sinabi natin na may tama? Siya po ba ay tama ba ang kanyang ginagawa sa Kongreso? Tama ba na atakihin niya ang kapwa-congressman? Tama ba na maghikayat ng mga mamamayan na pumunta sa gitnang Forbes Park para kalampagin yung mga naninirahan doon na di umano ay mga politikong sumandok sa kaban ng bayan. At for your information, diyan po sa Forbes Park, Magallanes, talaga naman napakarami pong mga multi-billionaires diyan. At ang iba, hindi natin sinasabi na sila ay bahagi ng pangungurap sa gobyerno. Pero yung Batang Barsaga, sinasabi niya na dapat kalampagin ang nasabing village dahil di umano marami ang nakatira dyan na sumandok sa kaban ng bayan. Diskarte niya yan, di pahala siya. Pero sa kabilang banda, ako naman po ay talagang humahanga sa kanya. Dahil una, ano bang binanatan niya? Binanatan niya si Romualdez, si Martin Romualdez, si Tito Soto, sino pa ba? Si Saldico. Pagkatapos, unti-unti niya nang nilalapit ang isyo kay Sandro Marcos. At ngayon, mukhang pakyat na, papunta na doon sa Office of the President. Di umano, ang corruption ay pakyat ng pakyat ang kanyang tinitira. Kaya ito pong si ating senador na si Panfilo Lacson ay hindi na nakapagtimpi at tila siya ay pinaparinggan na ito pong si Kiko ay tila may problema di umano sa kanya mental health. Kaya katulad kanina, siya po ay haharap doon po sa ethics committee dahil siya ay may kaso dahil sa kanyang pinaggagawa na hindi umano tugma
Diyan po sa loob ng Kongreso. Yung tinatawag na freedom of speech, freedom of expression, nasa kanya na po yan dahil siya nga po ay kongresista. Pero yung ibang pamamaraan na ginagawa sa loob ng Kongreso, yung nangangampanya na siya po ay gusto maging Senate, gusto maging Speaker, at iba pang mga galawan dyan po sa loob ng Kongreso, ay hindi po talaga tugma sa ordinaryong mambabatas o kaya sa ordinaryong congressman. Sa inyo pong lingkod ay nagkakadad na talaga, maedad na. Lagi po tayong sumusubaybay mula po 1987 sa iba't ibang seat ng Kongreso. Tayo ay talagang palaging nakasubaybay. Ngayon lang po tayo nakakuha ng isang Kiko Barsaga na handang itaya ang kanyang kredibilidad, handang itaya ang kanyang posisyon, handang itaya ang kanyang pagkatao, handang itaya ang kanyang sarili para di umano sa kapakanan ng taong bayan hinggil sa usapin ng korupsyon sa ating gobyerno. Kung talagang etong si Batang Barsaga ay desidido sa kanyang ginagawa, malamang hindi lang pader ang kanyang binabangga. Hindi lang pader ang kanyang binabangga sa kasalukuyan. At ramdam naman natin ang kanyang pananalita tuwing siya po ay nagsasalita sa tribuna, tuwing siya po ay ini-interview ng mga batikang reporter, broadcaster, talaga naman makikita natin na wala naman paltos ang kanyang pananalita, maliban kung siya po ay nagbibigay ng konting nagpapatawa ng konti, dahil ito po yung po ay bahagi ng kanyang pangingiliti para sa taong bayan naman. So, malinaw naman yan na kaya niya po ito ginagawa dahil sa kapakanan ng bawat Pilipino kung talagang ito po ay papatuloy. Kaya lang, ang problema lang kay Batang Kiko ay hindi ko alam kung siya po ay nagpapagamit sa malalaking politiko. Ayaw kong siya ay bintangan. Pero mas dabi siguro kung ang Batang Barsaga ay kikilos at gagalaw na wala pong tinatawag na parte-parte. Wala siyang parte sa kabila, wala siyang parte sa kaliwa o kanan. In short, dapat wala siyang political party na bitbit sa kanyang pinaglalaban. Mas magandang kanyang tahakin yung kagustuhan ng taong bayan, dahil mahirap kung ikaw ay against sa administrasyong Marcos, tapos pumapabor ka na naman dito sa minority o kaya sa kampo ni Sara Duterte. Kapag ganyan ang mangyari, malamang ang iyong kredibilidad ay madudungisan, ang inyong kredibilidad ay magkakaroon ng questionable reaction yan para sa taong bayan. Dahil kung ang kampo ni Duterte ay mga trapo o mga traditional politician, pagkatapos sa kabila naman na kampo, trapo din, pagkatapos sasabak ka sa mga trapo, malamang wala kang kinabukasan pagdating sa usapin ng politika, pagdating ng panahon, dahil kakainin at kakainin at kakainin ka ng mga may mga prinsipyong inutil sa usapin ng politika. Iyon po ay pananaw lang ng inyong lingkod. May tinatawag tayo ng pre-opinion, may tinatawag tayong freedom of speech, freedom of expression, at iyan din po ay bahagi ng karapatan ng inyong lingkod na magbigay ng koro-koro kung ano ang nakikita ko sa Batang Barsaga. Hindi po ako against sa kanyang sinasabi. Hindi po ako against sa kanyang diskarte sa buhay. Ang inabangan ko na lang kung ano ang kanyang tatahakin, kung ano ang mararating niya sa kanyang tinatahak, kung siya po ay magpapadikta doon sa mga inutil din na politiko na gusto lang siyang gamitin para gamitin laban sa kasalukuyang administrasyon.
Ayan. So, pagpasensya nyo ng mga kababayan dahil tayo ay medyo nagiging mainit sa usapin ng politika, sa usapin ng relocation, sa usapin ng local government unit, dahil nga po talagang tayo na pressure dahil sa laganap na korupsyon sa ating gobyerno. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ngayon po ay October 13. Lunes na Lunes, tayo po ay nanermon. Lunes na Lunes, tayo po ay napapasigaw. Mabuti na lang ang ating mga nasa online. Maraming salamat po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo'y magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Paranaque, Metro, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque, Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam,